What's up, Rangers? Welcome sa panibagong episode ng Blue Ranger Vlogs dito sa ating channel. At ako ang inyong Blue Ranger na laging kaagapay sa pagre-review ng mga motorsiklong kaiibigan ninyo. Happy New Year sa ating mga subscribers at mga bagong dating lang sa channel na ito. Kaya, kung bago ka lang, hit mo naman yung like and subscribe. Gusto mo yung mga ganitong klaseng videos. Alright? At meron tayong pag-aaralan at pag-uusapan ngayon, Rangers. Dahil bagong taon na, bagong motorsiklo ba ang hanap mo? At others are considering yung mga maliliit na mga motorsiklo o scooter na talagang tipid sa gas at syempre convenient din for our daily commute. At may pag-usapan tayo. Kagaya ng nasabi ko kanina, alright? Walang iba. Ano ang kailangan nating malaman tungkol sa Honda Beat 110? Salamat sa ating intro. Alright, at pag-uusapan natin ano ang kailangan mong malaman. Mga bagay na kailangan nating i-consider kung bibili ka ng Honda Beat. Lalo ngayong bagong taon, napakahalaga at mag-save tayo ng pera, di ba? At mapupunta yung pera natin sa mga tamang investment. Alright, at napapansin ko sa channel na ito kapag Honda Beat yung pinag-uusapan o yung fini-feature ko, maraming nanonood at maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood sa video kapag Honda Beat ang pinag-uusapan dahil talaga naman inaabangan at convenient at tipid at marami silang comment tungkol sa Honda Beat na magaganda. Right? So simulan natin ang usapan. Meron akong listahan dito, Rangers, na talagang magagamit natin sa usapan at don't hesitate to comment down below kung may mga nakakalimutan nun ako, kung may mga kailangan ako sabihin, di ba? So, usap tayo dyan at sigurado magiging healthy ang ating conversation. At pag-usapan na natin, una, syempre hatiin natin sa dalawa. Merong pros and cons, right? Simulan natin sa pros. Ano yung mga magaganda at ng mga dapat nating malaman na features and specifications tungkol sa Honda Beat na magagamit natin? Kaya kung nagbabala kang bumili ng Honda Beat, itong video na ito ay para sa iyo. At kung meron ka ng Honda Beat, baka may mga information na kailangan mong malaman. Kaya stay tuned in lang, alright? And enjoy. So unang pro na pwede nating pag-usapan, magaan dalhin ang Honda Beat. Kasi maliit lang siya, very sleek. At yung design niya, napakaganda. On your screen, makikita ninyo, di ba? For the past few years, alright? And then may mga bagong lumabas ulit. And meron silang 50th anniversary edition. Ang ganda ng kulay. Ang ganda rin ng design, of course. And that would help kapag rides na. Diba? Yung handling niya, I've been using Honda Beat. Kasi si AirPods meron siyang Honda Beat. At ginagamit ko siya for now. Alright? It's been at least a month that I've been using it. Kaya bago ko to ginawa itong video na ito, I made sure na alam ko yung mga sinasabi ko. And I believe yung mga gumagamit ng Honda Beat, you would agree sa sinasabi kong statement na magaan talaga siyang dalhin. And that is very convenient. Lalo na kapag sinisingit mo sa traffic, di ba? Sa mga situation na it also includes yung pagmamaniobra, pagpapark, di ba? Hindi mo kailangan ng malaking space sa halip. It would definitely help you kapag maliit lang yung space and then kasya lang yung motor and anything goes, di ba? Kapag gano'n naman tayo mga nagra-ride sa mga riders. Basta ride safe lang lagi, di ba? Pangalawang bagay na kailangan nating malaman, super tipid siya sa gas. Right? So, pag nagpapagas ako, papa-full tank ako and minsan nagugulat ako sa usage ko for at least 9 kilometers kada gamit. Nag-i-stay siya ng 1 week for at least 4 na biyahe back and forth. Diba? So kasi ang kiniklaim naman ni Honda, si Honda Beat ang nanalo sa patipiran sa gas na umabot ng 63 kilometers per liter, and though it's 110, diba, hindi rin napapahiya of course sa performance, and we're gonna talk about it later. So yun ang masasabi ko, tipid sa gas. At yung 50 pesos mong pagpapakarga sa bakal ng gasolina ngayon, malayo po ang mararating ng 50 pesos.
sa Honda Beat 110. Number 3 na kailangan nating malaman, merong magandang design ng Honda Beat. Very modern at of course, yung design niya matibay. So alam naman natin, Honda is a Japanese brand. And maganda sa Honda is hindi niya pinapahiya yung mga users at yung mga loyal sa kanyang brand. And for all these years, talagang napatunayan ni Honda na karapat-dapat siyang magstay sa market dahil maganda yung positioning niya and all the things that he needs to do to stay para masustain niya yung business. At binibigay ni Honda yung magandang design. On your screens, you can see na talagang napakaganda ng Honda Beat. Pag nasasalubong mo nga siya, wow, ganda. Nga ganon, di ba? Lalo yung bagong design na lumabas na 50th anniversary edition. Wow talaga, di ba? Very modern and yung mga decals, what else can you say? Comment down below kung ano yung mga gusto mo sabihin sa design. And number 4 na kailangan nating malaman is the feature of CVT or Continuous Variable Transmission. It would definitely help you kapag nagra-rides ka kasi yung CVT hindi na po siya declutch sa halip, it's self-powered po siya. Belt rather ang nagpapatakbo, hindi po kadenang bakal. Napakaganda po ng feature na yun kasi yung CVT definitely make the rider feel comfortable kasi less yung activity niya. Ang gagawin niya lang is magme-minor, di ba, bomba ng silinyador and then magme-minor siya and then the brakes. So those things that a rider is responsible for, lalo na kapag mini-brake in ang isang motorsiklo, napakahalaga ng mga ganun na merong CVT or Continuous Variable Transmission na hindi na nagkakaroon ng shift gear or change gear habang ginagamit ang scooter or motorsiklo. Number 5, magandang feature nito is meron siyang kickstart. Alam naman natin na walang voltmeter. On your screen, makikita ninyo yung instrument panel ng Honda Beat. At makikita ninyo na wala naman siyang voltmeter, which is very useful sa ibang mga release ni Honda kagaya ng Honda Click, PCX and above models na yung mga ADV, meron niyang voltmeter. Unlike sa Honda Beat, wala siya. Kaya yung kickstart is very functional. Right? Pwede siyang gamitin kapag malobat, an emergency situation, right? Pero syempre, responsibilidad na rin ng rider yon o ng user na laging i-check yung battery. Kung mapapansin mo, medyo humihina na yung ilaw ng headlight. So, yun. You might as well check the battery. Or kapag mag-range siya ng at least 15,000 hanggang 20,000 kilometers o yung odometer niya, pag umabot na doon at napapansin nyo humihina yung supply ng ilaw or ng kuryente, pwede na yun pa-check kaysa naman matirikan ka sa kalsada, mahirap na, di ba? Alright, so, yeah. Yun yung kickstart na nakakatulong din sa ganong situation. Right? Pero kung alam mo ng lowbat yung battery mo, kickstart ka pa rin ng kickstart, yun nga. It's your responsibility. That's your take and I have no comments about that. Bahala na po kayo doon. Number 6, malakas ang hatak ng Honda Beat. Though it's 110 on your screen, nakikita po ninyo na kahit 110 siya, malakas po ang hatak ng Honda Beat. At napatunayan ko po yan. Yung bomba ng silinyador, hindi kanya ipapaya, may power siya. Kasi magaan lang siya eh. Mamaya, pag-usapan natin yung weight niya. At dito sa city driving, napakalaga na may hatak yung motorsiklo kasi yung makina niya, yung makina ng motorsiklo. Bakit? Kasi kapag kakargahan mo siya ng mabibigat or kapag meron kang angkas or OBR or kung mabigat yung mismong rider, for example 70-80 kilos or even more, kayang-kaya ng Honda Beat. Kahit sa mga paahon na situation, kaya pa rin ni Honda Beat. Though it's 110, hindi ka ipapahiya ng performance ng makina ni Honda Beat. Alright, so number 7, madaling mag-upgrade ng parts. Yung mga aftermarket, hindi siya mahirap hanapin. Kasi Honda Beat is just all around the metro, di ba? Kapag sabi ko nga kanina, nasasalubong mo kahit saan ka magpunta. And what's important is that
kapag nagasgas yung fairings, may mahanapan ka anywhere. And kahit sa online, yan, sa Lazada or Shopee, may mahanap kang pyesa. At hindi mahirap magpalit kasi saulado na rin yan ng mga mechanic sa mga, all around the Philippines, kahit dito sa Luzon or sa Visayas pa or sa Mindanao. Bakit ko nasabi yan? Kasi maraming humato kasi ng sales on Honda Beat just years ago, and maraming talagang bumili. Hanggang ngayon, maraming bumibili. Kasi nga, itong mga features nito ay na-appreciate ng mga motorcycle lovers. Yung iba naman hobbyist lang, yung iba naman for daily commute, yung iba naman curious lang, yung iba naman backup scooter, backup motorcycle nila. Kaya sila bumili ng Honda Beat. Alright! So tapos na tayo sa mga pros. At kung may nakalimutan man ako, just share your thoughts below at ma-appreciate natin yan, okay? So pag-usapan naman natin yung mga cons. Ano ba yung mga negativity or mga hindi masyadong nagugustuhan sa Honda Beat? Alright, number 1, masyado siyang magaan. Just like what I mentioned earlier. Diba? Malakas yung hatak niya, pero ang problema, masyado siyang magaan. On your screens, makikita naman natin kung gaano kaliit at gaano ka-sleek, gaano ka-sexy, gaano ka-petit si Honda Beat. Pero sa kanyang bigat na 90 kilograms, yung power niya na binibigay ng makina, minsan napapansin ko kapag, alam mo yun, nasa 70 or nasa 60 na ako na speed, parang feeling ko, parang tataob yata ako. Kasi the problem is that hindi siya ganun ka-stable. Diba? Especially kapag may nasa speed ka ng 70 and then may masasalubong ka sa kalsada na truck. Diba? Yung hangin na yung impact, yung hangin na dala nung truck, especially kapag nasa open highway ka, feeling mo mawawala sa balanse yung motorsiklo at titilapon yung rider. So I have that fear. Natatakot ako sa mga ganong situation. Pero of course, ride safe. So kapag ganun yung condition ng motorsiklo, it is our duty, yung mga riders, for us to adjust. Siyempre, hindi na mag-a-adjust yung motorsiklo sa atin dahil ganun talaga siya nakadesign. Yung user na po ang may responsibility doon. And it's very important for us to analyze and understand kung paano mag-a-adjust sa mga ganong situation. And on my end, naintindihan ko na kailangan talaga na mag-adjust ng rider in those situations. Kasi nga feeling ko minsan parang nakalutang yung gulong ng Honda Beat sa kalsada, parang hindi siya nagtatouch dun sa ground. So kapag ganong situation kasi hindi stable yung feeling. So for us, pwedeng mag-adjust ka ng gulong, malakihan mo or what, di ba? Dito sa YouTube, maraming mga information how to make it more stable. Diba kasi ako mabigat ako nasa 75 or 76 kilos din ako So sa kagaya kong rider, mabigat yung karga, pero yung stability niya nako-compromise kasi kaya maliit yung katawan ng Honda Beat. And then syempre kapag may mga times na alam mo yun, situations like that na minsan nga pag open highway, hangin nga lang, pag malakas ang hangin, wala akong nasasalubong na sasakyan pero malakas ang hangin, ang feeling ko talagang tatangayin ako at liliparin. Kaya ride safe talaga, Rangers, alright? Be responsible. Number 2 na cons na napansin ko sa Honda Beat, bulb pa yung kanyang headlight, which is very important sa atin kapag gabi and stock lang yung gagamitin mo na ilaw, talagang madilim siya at wala ka makikita halos kapag lights out, lalo yung mga nasa probinsya. You would definitely agree to me. I know what I'm talking about. Kasi na-experience ko yan Minsan gabing-gabi at doon ako sa liblib. Diba? Yung ilaw lang ng headlight. Kaya marami dyan mga comparison videos na napapanood ko rin sa YouTube, dito sa YouTube. Kaya, yun. We can adjust to that. Pwede tayong bumili ng mga aftermarket na LED light for Honda Beat. And may mga DIY din na videos paano natin i-replace yun. Nandito lang din yan sa YouTube. We can be resourceful about that. But, it's just a minor adjustment for me kasi pwede ka rin magpa-install ng mini driving light or auxiliary lights para to support yung headlight. Alright, so, that's it. Number 3. Ano yung cons na napansin ko sa Honda Beat?
yun, yung under seat storage niya masyadong maliit. It just measures about roughly 11 liters. So maliit. Ano may ilalagay natin doon? On your screen, makikita nyo naman, di ba? Maliit talaga siya, and then ang may ilalagay mo lang siguro kapote, konting tools, di ba? What else? Ulam, sapatos, kasya sapatos doon. Depende sa sapatos. Kung mga low cut, pero kung high cut, kung boots, riding boots, I doubt magkakasya. Depende na lang. Of course, hindi helmet talaga hindi magkakasya. Helmet ng bata, pero hindi mo naman gagamitin ang helmet ng bata, di ba? But good thing about Honda Beat, sa ilalim ng upuan, merong hook yung lalagyan ng para i-hook mo yung helmet mo. And sa ngayon, madali naman magpalagay ng top box. Alright, palagay ka lang ng bracket and then choose the appropriate or yung depende sa'yo, yung preference mo, yung na top box for you, right? Which will definitely add more storage to the under seat. And number 4, na constant na pansin ko rito sa Honda Beat ay small seat siya, maliit. Yung upuan ng rider and then yung OBR. So, and also, hindi siya ganun ka-comfy. Right? Yung upholstery and perhaps baka yung foam na ginamit, I don't know, I'm not sure about it. Pero, yun nga, hindi ganun kalambot and comfy kapag nagra-ride ka. For example, 1 hour ka nang nagra-ride or even more kung magra-rides ka ng malayo. If I may suggest, upgrade ka ng upuan, ipatabas mo, ipa-flat seat mo, or yeah, kung paano magiging comfortable. Nasa user na yun, of course. Right? And marami naman dyan sa mga labas sa mga trusted mechanic at mga repair shop or diba, specialty shop, sa mga specialized sa mga seats, diba, ng motorcycle. Pwede nyo silang bisitahin at yun, pag-aralan ninyo, damhin ninyo since you are the user. Alright? Kung meron ka na, kung wala ka pang Honda Beat, pakiramdaman mo, test ride ka, manghiram ka, huwag mo lang gagasgasan. Okay? Alright. So, last but not the least, ito yung panlima na cons na napansin ko sa Honda Beat. Medyo pricey siya sa totoo lang. May mga nagsasabing mura, pero on my end, pwede ko rin siya sabing pricey kasi sa ngayon naglalaro siya ng 72 hanggang 75,000 depende sa dealer. Alright, kung bibili mo ng cash, meron silang discount. For me, 75,000. Magdagdag kang konti. Or sa ibang brands, may makukuha ka ng maxi scoot na ganung presyo eh. And sa dagdag ka sa 10,000, meron ka ng kung ibibili mo ng cash. Dagdag ka ng 10,000, meron ka ng Honda Click version 3. So, yun. For us to think about it, sa ibang brands, meron din naman sa Yamaha, di ba? Maraming options sa Yamaha for 125cc. Meron din silang Sporty, Mio i125. Yeah. So, kung tinitingnan nyo kung hindi ka pa nakakabili at gusto mong kung tinitingnan mo yung presyo, sige, tingin ka muna dun sa iba. Baka may magustuhan ka pa. And of course, depende na yan sa preference ng bibili at ng gagamit. Right? But overall, right, those are the things that we need to know about Honda Beat, the pros and cons. At kung kino-consider mong lahat ng ito bago ka bumili, diba, it's a smart way to spend money and to invest. Siyempre, pera yan pinaghirapan natin yan. Huwag ka namang gagastos basta-basta and then pagdating ng oras pakalipas ng ilang araw magsisisi ka. Alright? So, learn from the people who are users of this motorcycle or scooter. Manood ka pa sa YouTube. Continue to research. At kung talagang gusto mo siya, well, at the end of the day, it's you. Ikaw yun. Ikaw ang gagamit. Ikaw ang magiging responsable. At ikaw ang siyang magsasabi kung talagang happy ka or contented or satisfied ka of the decision that you made. Itong mga sinabi ko ay pawang katotohanan dahil ako mismo na-experience ko ang Honda Beat. At sana nakatulong ang video na ito. Alright? At sa mga video pa na kagaya nito, again, subscribe at like mo ang video na ito, share mo itong video na ito sa mga gusto mong ma-sharehan at sigurado makakatulong at maraming matututunan ang taong iyan. Alright?
So Rangers, maraming salamat sa ating subscribers. Again, we are road to 2,000 subscribers. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magpapatuloy sa pag-vlog na ito. Maraming salamat. I love you all, Rangers. Again, ride safe and stay safe. Goodbye.